So yon, good day mga kabiker at welcome ulit sa ating YouTube channel. This is episode 3 ng ating rebuild series kay Chichay. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at i-subscribe nyo na at i-click nyo rin yung notification bell. This is Bike Builds PH, episode 3, roll intro. Let's go! So yun na nga mga kabiker, this is episode 3 at sa mga kabiker natin dyan na bago sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang i-like, i-subscribe na yan, turn on nyo na yung mga notification bell nyo kasi dire-diretso na tayo mag-upload. At yun, huwag niyong kalimutang mag-view sa ating episode 1 tsaka episode 2 para hindi putol, no, yung mapapanood nyo. So this is again episode 3. Kita nyo dyan, ready na yung mga tools at mga pyesa na ilalagay natin. So, yun na nga mga kabiker. Sabi ko nga sa episode 2 natin na yung ating inner tube, no, yung inner tube natin, ang ilalagay natin sa ating na-install na, no, na sobrang ganda na MTV Raider FI alloy T-post. Kung gusto nyo malaman kung paano ko kinonvert, tignan nyo na lang yung episode 2 natin. So shoutout nga ulit kay Papa JC at sa buong team ng Hanlathe. Yan, sobrang ganda yan. Ito yung mga T-post bolt natin. At kung hindi nyo pa rin napanood yung episode 1 natin, ito yung inilagay natin, yung Hyper Pro natin na masasabi kong hindi marami yung gumagamit nito dito sa ating lugar. Yung MTV version 1 natin na super lighten at yung pinaka maalikabok natin na T-post. So, yun mga kabiker, kung kita nyo dyan, naitrabaho na natin, no need na ipakita kung paano mag-install, yung mga magic lowered, alam nyo na kung paano yun gawin, sinabi ko na yun sa mga past vlogs ko. So, now mga kabiker, install ko lang yung ating inner tube, no? Pati na yung baso niya. So, ginamit natin nga pala mga kabiker is yung ating stock. No, ito yung stock natin na inner tube. Tapos nag-extension tayo ng MTV. So shoutout kay Papa Ping. Belated happy birthday kay Papa Pipoy, sa mga tropa natin dyan. At shoutout din sa magulang kong kapatid, si Josh Pascual. Ingat ka dyan sa academy mo So eto, balik tayo sa stock na baso. Hindi na tayo mag-wave 125 na baso. Stock tayo. Bumili tayo bagong dust seal, bagong nang tawag doon, oil seal. At yan, tayo lang yung gumawa nito. At kung naalala nyo ulit, yung thread nito is napudpod. So shoutout sa Mindanao Machine Shop, sa mga bossing natin dyan. Pina-tig-weld ko ulit at pina-rethread ko. So ngayon, okay na yan. So kita nyo doon sa post ko sa ating Facebook page. So ngayon mga kabiker is hindi ko na ipapakita kung paano ko install to. Papakita ko na lang na naka-install to. Kasi alam niyo naman, sobrang basic lang itong install. So yun, diretso na tayo sa installation ng ating inner tube. Let's go! So, eto na nga po siya mga kabiker, na-install na natin. So, tamang-tama na yan. Meron tayong bushing para sa ating handlebar. So, same na yan. So, higpitan na lang natin dito sa ating center bolt. Tsaka, in-install ko na rin yung aking DIY na, ang tawag dito,
engine, anong tawag dito? Basta engine start. So yan, DIY lang to. Pasensya kung medyo pangit, pero para sa mata ko okay lang naman. At yan, so okay na siya mga ka-biker. Same na siya, same na yung height niya dito. Okay na rin yung compression niya, I mean yung rebound, yung height ng distance niya, anong tawag doon, hindi ko alam anong tamang word, pero okay na yan mga ka-biker. Fit na yan lahat. Sakto na rin yung angle ng ating paglalighten. So ngayon mga ka-biker is pag-usapan naman natin onte kung paano ko ini-install yung ating headlight, which is nandito siya mga ka-biker. Eto. So eto ay stock na headlight ng ating RS125 o mas kilalang Nice 125 o mas kilalang si Chichay. So paano nga ba natin to in-install? First and foremost mga ka-biker, yung ating odometer o speedometer holder, ito is pinutol natin yan. So kung napapansin nyo, dyan ko yan pinutol, yan. So ito na yung gagamitin natin, yung holder na lang mismo. Tapos ito yung mismong bracket nya. So ito mga ka-biker is holder ng mga alloy gas tank. So pasensya na sa manok, shoutout sa iyo dyan manok. So ito ay alloy gas tank holder. Bibili nyo to sa Shopee, sa mga sellers dyan, sa halagang siguro nasa 500, 400 pares na. But ito is nabili ko noon siguro nasa 900 plus kasi hindi pa to nakikita hindi ko to nakita sa Shopee o yun. So I'm not sure, pero ako lang siguro yung nakaisip na ganito yung gamitin, kasi yung iba ginagamit nila is yung stock mismo tapos winiweld dito. So ako gusto ko kasi na naka-lower yung headlight. Ito yung example natin, naka-round build yan. So gusto ko naka-lower onto yung headlight, so ito yung gagamitin ko. Ito ay alloy bracket ng holder ng alloy gas tank. Okay, so search nyo lang si Shopee, lalabas yan. Yung mga binibenta doon is walang butas, so ito is pinabutas ko. Ito yung unang butas nya. So ngayon is pinabutasan ko sa itaas, kasi yung last time na ginamit ko na T-post is for Raider carb, ngayon Raider FI naman. So ito yung ginagamit ko mga ka-biker. So paano siya install mga ka-biker? Ito yung butas. Yan, ito yung gagamitin kong butas para dito ko ilalagay. Yan, sa butas na iyan. Tsaka dito sa kabila. Yan, so sorry kung sobrang maalikabok, pero ito yung gagamitin natin, lilinisin na lang natin. So in short mga ka-biker, parang ganito yung forma niya. Ganyan. Yan. So ipapababa ko pa yan para mag-fit siya dyan sa gitna. So meron na akong measurement kung ano yung tamang distance ng bracket from dito sa pinakaibaba ng ating butterfly. So hindi ko na siya ipapakita mga ka-biker, papakita ko na lang kung ano yung forma niya na naka-install na siya sa ating mahiwagang inner tube saka sa ating magandang T-post ng MTV. Let's go! So ayun na mga ka-biker, fix na to. Siguro nasa 90 o 95% na akong okay. Fix na yan. Yan yung placement niya. So naka-straight, ganyan. Yan. So titignan na lang natin mga ka-biker kung meron tayong onting adjustment. Siguro ang length neto from this end hanggang dito sa ilalim is around 3 inches ata. Kasi sobrang kapal nung ating speedometer gauge, which is ito. So sobrang kapal neto. Uy. Wait lang ha. Ito. So sobrang kapal. Yan, sobrang kapal neto. So pag install to, parang ganyan yung fitment niya.
Sorry sa maduming paa. Pero yan. So, medyo naka-lower tayo onte. Kasi alam niyo na nga, sinabi ko kanina, mas gusto ko na medyo nakababa yung ating headlight. So, yun. I guess that's it mga kabiker para sa episode 3 natin. Susunod natin mga kabiker, siguro installation natin ng U-Box. Tsaka ng ating, ang tawag dito? Gas tank. Yan. So, papakita ko rin kung ano yung mga onting adjustments ko. Kasi sa wiring ko, pina-atras ko onte na mailagay ko yung ating ignition coil sa loob ng ating alloy U-Box. At makikita rin yung ating gagamitin na coil, tsaka CDI, tsaka yung bagong battery na gagamitin natin mga kabiker. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog na ito. So, kung na-enjoy nyo yan, sobrang ganda na. So, kung na-enjoy nyo itong video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, mag-comment kayo kung ano yung mga katanungan nyo, at sana rin nasagot ko yung mga nagtatanong tungkol sa headlight bracket na ginagamit natin. DIY ko yan. So, kung gusto nyo sundin, no problem. Hindi ko naman pagkakayari. Kung gusto nyo gawin din, no problem with me. So, yun mga kabiker, huwag nyo kalimutan ulit i-like, comment, subscribe, at i-turn on nyo na yung mga post notifications nyo dyan para makita nyo kung ano yung ating episode 4. Pero yun na nga mga kabiker, this is Bike Builds PH. Subscribe, roll, outro. Let's go! Hala, ba't ang linis? Parang brand new ata to